Teka lang. Sandali Lori. Sandali. Maagap na pinigilan ni Kaiser si Lori sa pag-alis sa kusina. Pumayag ito sa sinabi ng auntie niya. Nagbibiro ba ito? Iniharap niya ang dalaga upang matitigan ito ng mabuti. Si Rosie ay nasa paanan naman nito, at nakayakap sa mga binti ni Lori. Please, sabihin mong joke lang ang lahat ng mga sinabi mo. Huwag mo akong idamay Lori. Sina Rosie at Gail lang ang ipakulong mo. Hoy ina ka, hindi ganyan ang pinag-usapan natin kanina . Sigaw ni Rosie, ngunit hindi iyon pinansin ni Kaiser, at nagpatuloy sa pagsasalita. Alam mong wala akong ginawang masama sa iyo. Wala akong kinalaman sa nangyari noon. You know that I was abused. You are a witness but you choose to keep silence. Sa nangyaring iyon ay lumalabas na tinulungan mo si Gail na itago ang ginawa nitong krimen. Kasangkot ka nila Kaiser. Pasensya na pero hindi ko iuurong ang demanda. Umawang ang labi niya. Binitawan niya ito at napaatras. Tumawa siya na wala sa sarili. She's kidding right. There's no way na magagawa ito ni Lori sa kanya. Bakit siya pa ang lumalabas na masama? Patawarin mo na ako Lori. Hindi na talaga mauulit. Magbabago na ako, atungal ni Rosie na kulang na lang ay gamulong sa sahig. Nang makita ni Lori ang nakakaawang itsura ng dalawa, ay hindi na niya napigilan pa na umalpas ang ngisi niya, hanggang sa nauwi na iyon sa isang malakas na halakhak. It's a prank. Sigaw niya at itinaas pa ang mga kamay sa ere. Ano? It's a prank. Linoloko ko lang kayo. Tawa pa niya, habang hawak-hawak ang kanyang tiyan. Masyado kasing nakakatuwa ang reaksyon ng mga ito, lalo na si Kaiser na parang trinidor ang itsura. Nagngingit-ngit naman ang mga ngipin ni Kaiser, habang pinapanood kung gaano kasaya si Lori sa ginawa nitong prank sa kanila. Nanggigigil siya dito. Kung hindi lang ito babae, ay baka kanina pa niya ito binugbog. Muntik na siyang atakehin sa puso dahil dito. Pinakawalan niya ang hiningang kanina pa pinipigilan, at napaupo sa nasa malapit na silya. Hinang-hina ang pakiramdam niya. Si Rosie naman ay nakabulagta na sa sahig. Hindi niya alam kung buhay pa ba ito o ano. Sinaman niya ng tingin si Lori na nagpupunas ng mga luha. Hindi nakakatuwa ang birong iyon, sermon niya dito. Sorry, hindi ko lang napigilan, anito at bahagya pa siyang nginisihan. Umiling na lang si Kaiser. Kailan pa naging pilyo itong si Lori? Bago ito mukhang naging maganda ang pag-uusap nito at ng Auntie Venus niya. Masaya siya para dito. Hindi na nito kailangan pang troublemain, kung paano itatago ang katauhan ni Connor. Here, uminom ka muna. Inabutan niya ito ng tubig, upang kumalma sa kakatawa. Kailangan niya itong makausap ng seryoso. Umupo si Lori sa kaharap niyang silya, habang hinayaan lang nila si Ross na maglakbay sa kabilang mundo. Well, I don't want to be nosy, but I'm curious kung ano ang mga sinabi ni Auntie sa iyo kagabi. Umiyak ba siya? Humingi ng tawad. Tinitigan ni Lori ang baso na hawak. Halos hindi siya nakatulog pagkatapos ng pag-uusap nila ng mama ni Gail. Hanggang ngayon ay iniisip pa rin niya, kung totoo talaga na nangyari ang mga iyon. Kahit kailan ay hindi sumagi sa isip niya na magpapakababo ito, para lang hingi ng kanyang kapatawaran. Kung nabigla siya sa ginawa nito, ay mas lalo pa siyang nagulat sa mga sunod nitong sinabi. Ipapakulong daw nito si Rosie, maging si Gail na anak nito. Gagawin nito iyon hindi dahil sa guilty ito sa pagtrato ng masama sa kanya, kundi para itama ang pagkakamali na nangyari noon. Hindi na siya umasa pa na maaayos ang gulo sa pagitan nila, pero ang ginang mismo ang gumawa ng hakbang upang mangyari iyon. Hindi mapigilan ni Lori ang mapangiti. So, antag ni Kaiser sa pananahimik niya. Ikwinento niya sa binata ang lahat ng mga sinabi, at ginawa ng auntie nito, at napapatawa na lang siya sa bawat reaksyon na ginagawa nito. Bakit hindi ka sumang-ayon sa gustong mangyari ni auntie? Hindi sa gusto kong may makulong, pero nagtataka lang ako. Well, tumingin sa malayo si Lori. Matagal na iyon, at nakikita mo naman na maayos na ang lagay namin ng anak ko. Hindi ko pa man ito nasasabi, pero parang blessing in disguise ang nangyaring iyon. You know, ipapakasal dapat ako ng mga magulang ko. Ayaw ko man pero wala akong lakas ng loob na tumanggi noon. Ngunit noong nalaman namin na buntis ako, at gusto nila mama na ipatanggal ito, ay doon ako nagkaroon ng lakas ng loob na manindigan.
At yun nga, naglayas ako at iniwan ang lahat-lahat. Inaamin ko na sobrang hirap ang mga pinagdaanan ko na mag-isa, pero wala akong pinagsisihan sa naging desisyon kong iyon. Binalingan niya si Kaiser na seryosong nakatingin sa kanya. So you see, kung hindi dahil sa pagbubuntis ko noon, ay malamang na namumuhay ako ngayon sa miserable, sunod-sunuran sa mga magulang ko, at alipin ng lalaking pinakasalan ko. Matagal na namayani ang katahimikan sa pagitan nilang dalawa, hanggang sa tumikim si Kaiser at nagsalita. Hindi ka galit kay Gail. Noong una, oo. I mean, sinira niya ang kinabukasan ko. Pero nang makapag-isip-isip ako ng mabuti, ay unti-unti na iyong nawala. Kung may galit pa sana ako sa kanya, ay hindi ko siya mahaharap ng ganito ngayon. Hindi ko nga lang masabi sa kanya ang mga bagay na iyon, dahil baka iba ang isipin niya. Matamal na tinitigan ni Kaiser si Lori, tinitimbang kung itutuloy pa ba niya dito ang bagay na kanina pa bumabagabag sa isipan niya. Bakit ganyan ang itsura mo? Puna ni Lori sa kanya. Huminga ng malalim si Kaiser. Huwag ka sanang magagalit sa itatanong ko. Ano iyon? Gusto ka ni Gio noon, kaya palihim ka niya noong sinusundan. Iyon din ang dahilan kung bakit ikaw pa ang hinanap niya ng gabing iyon, kahit na nasa club na siya ng mga sandaling iyon, kung saan madaming babaeng handang tugunan ang pangangailangan niya. Anong gusto mong iparating? Naguguluhan na tanong ni Lori. Hindi man niya lubusan na maintindihan kung ano ang ibig nitong sabihin, pero bigla siyang nakaramdam ng pagkailang. I know this is not good for me to ask, but wala ka namang gusto kay Gail, hindi ba? I mean, wala kang espesyal na nararamdaman sa kanya, kahit siya ang tatay ni Connor. Puno ng pag-iingat na tanong ni Kaiser. Napipilan si Lori at napalunok. Bumilis din bigla ang tibok ng puso niya. Ano bang klaseng tanong iyan? Siyempre wala. Bakit naman ako magkakagusto kay Gail? Nag-iwas ng tingin si Lori. Natatarante siya ng matindi. Simple lang naman ang tanong nito, ngunit bakit ganito na lang ang reaksyon ng katawan niya? Mariin siyang napapikit. Ayaw na niyang mag-isip pa. Kapag sinabi niyang wala, ay wala talaga. I'm sorry. Gusto ko lang na malaman ang side mo. Tumango si Lori, at muling tumingin sa baso na hawak niya. Ikakasal na sila ni Shannon, at masaya ako para sa kanila. Sapat na sa akin kung ano ang meron ako Kaiser. Lubos-lubos pa nga eh. Ang mahalaga ay tanggap na nila si Connor. Hindi nakaligtas kay Kaiser ang munting lungkot sa boses ng dalaga. Hindi na niya isinatinig pa, kung ano ang napansin dito. Desenteng tao si Lori, at malaki ang respeto niya dito kahit na mukhang naguguluhan ito. Ang sunod niyang kakausapin ay si Gail. Sana lang ay hindi pareho ang reaksyon ng mga ito, dahil kapag nagkataon ay si Shannon ang magiging kawawa sa kanilang tatlo. Wala siyang kinakampihan. Sinusubukan lang niya ang lahat ng makakaya niya, upang linawin ang nararamdaman ng bawat isa, bago pa mahuli ang lahat. Naputol sa pag-iisip si Kaiser, nang tumunog ang cellphone niya. Napangiwi siya nang makitang si Auntie Venus niya ang tumatawag. Hello po Auntie, nasaan ka? Diretso nitong tanong. Nagpunta ako doon sa bahay mo pero walang tao. May pinuntahan lang ako saglit. Saan? Nagkamot siya ng batok. Nakakatakot talaga ang auntie niya kahit sa tawag. Nandito ako kina Lori, sagot na lang niya. What? Anong ginagawa mo dyan? Never mind. Ibigay mo kay Lori ang cellphone mo. Gusto ko siyang makausap, utos nito na parang boss. Sige auntie, sandali lang. Napabuntong hininga siya, at binalingan si Lori. Gusto ka raw makausap ni auntie. Nagulat man si Lori sa sinabi ni Kaiser, ay kinuha pa rin niya ang inilalahad nitong cellphone. Hello po ma'am, Anya. Kinakabahan pa rin siya sa tuwing kinakausap ito. Just call me tita. Hindi ba ay sinabi ko na iyan kagabi? Natahimik siya. Sobra talaga siyang naiilang. Anyway, biglang sumigla ang boses nito. May 2-day out of town akong plinano, upang ipasyal ang apo ko. Si Gail na ang baalang kumausap sa principal sa school ni Connor. Bukas ang alis natin. Wala ka namang trabaho sa ngayon di ba? Isasama niyo po ako. Gulantang niyang tanong, at napatingin pa kay Kaiser. Of course. I've already planned everything, Lori. Pupunta kami dyan ni Gail mamayang gabi, upang bumisita at tutulong sa pag-aayos ng mga gamit niyo. Pero, sige nahiha. Bye.
Napamaang si Lori, habang si Kaiser naman ay natatawa. Just a warning Lori. Hindi ka pwedeng humindi kapag si auntie na ang nag-aya. Ang magagawa mo na lang, ay pumayag sa lahat ng gusto niya. Naaaliw nitong tawa. Good luck being friends with my auntie. Sinapo ni Lori ang kanyang noo. Ano ba itong napasok niya? Mag-asawang sampal ang pinakawala ni Mr. Lim, sa magkabilang pisngi nina Brenda at Alan. Nakasalampak ang mga ito sa paanan ng matanda, habang sa likod ng mga ito ay ang dalawang armadong lalaki na nakatutok ng baril sa dalawa. Kayo mga wala silbi, lagi palpak talabaho nyo, simply pinapagawa ko. Ako lagi pinapagalitan ni boss. Inutil, sisi ako kuha kayo noon. Dapat sa basula kayo. Patawarin nyo po sana kami Mr. Lim. Bigyan nyo po sana kami ng isa pang pagkakataon. Pangako, gagawin po namin ng mabuti ang ibibigay nyong trabaho. Babawi kami. Halos magmakaawa na pakiusap ni Alan kay Mr. Lim. Tanging pagliyak lang din ang ginawa ni Brenda, habang hawak ang pisngi na namamaga, dahil sa lakas ng pagkakasample sa kanila. Lagi nyo yang sabi pero kayo lagi palpak. Kayo walang pakinabang. Gusto nyo tapusin ko kayo. Naglabas ito ng rilba at itinutok sa mag-asawa. Huwag. Huwag Mr. Lim. Nangangako kami na pagbubutihin na namin ang trabaho namin sa susunod. Parang awa nyo na. Bigyan nyo kami ng isa pang pagkakataon, at papatunayan namin sa iyo na hindi na kami magkakamali. Natataranta ang dalawa, dahil baka sa galit ni Mr. Lim, ay may putok nga nito ang armas sa kanilang dalawa. Kulang na lang ay halikan ng mga ito ang sapatos ng matanda, upang kumalma lang ito at pagkatiwalaan muli. Kahit ano ay gagawin namin. Huwag nyo lang kaming tatapusin. Malaking pagkakamali na sumama sila noon sa matanda. Alam nila na may mga illegal itong mga negosyo, pero ang hindi nila inaakala ay mas malaki pala ang itinatago nitong sekreto. Kasali si Mr. Lim sa isa sa pinakamalaking sindikato sa bansa, pero nitong nakaraang araw lang nila nalaman na hindi pala dito sa Pilipinas ang base ng sindikato kundi sa Europa. Ibig sabihin na ang iniisip nilang malaki ay may ilalaki pa pala. At si Mr. Lim ay isa lang sa mga kuko ng galami ng malaking sindikato. Huli na para umatras sila. Ang tanging paraan lang upang makaalis sa grupo, ay malupit na kamatayan. Kahit ano, si Mr. Lim, oo, kahit ano, gagawin nila ang lahat upang mabuhay. Ngumisi na parang ano ang matanda. Si Lori, gusto ko kunin niyo anak niyo, at bigay sakin. Kapag kayo palpak ulit ay tigok abot nyo. Naestatwa naman ang dalawa, at nakaramdam ng matinding galit para sa anak, nang muli itong maalala. Dahil dito ay ganito ang sitwasyon nila ngayon. Kung nakinig lang sana ito sa kanila noon, ay hindi mangyayari ang lahat ng kamalasan na ito sa kanila. Hindi sila dapat nandito ngayon, nakaluhod at nagmamakaawa sa geraang na matandang ito. Kunin nyo rin anak niya. Malaki atraso sakin mga Alessandro. Kapag ito inyo nagawa, kayo bibigyan ko 2 milyon, panunuhol pa nito. Parang ginto naman na nagnangining ang mga mata ng mag-asawa dahil sa narinig. Nagkatinginan pa ang mga ito sa labis na tuwa. 2 milyon. Meron ulit silang magagamit na pangkasino. Matagal na rin nang huli silang maglaro, at nangangati na ang mga kamay nila. Hindi na sila makapaghintay. Kailangan nilang makuha si Lori, at ang anak nito sa lalong madaling panahon. Pero mas important makuha niyo si Lori. Sunod na alaw na lang anak niya, dagdag pa ng matanda na mukhang good mood na. Hindi lingid sa kaalaman ng mag-asawa, na hanggang ngayon ay patay na patay pa rin ito kay Lori. Malakas ang naging tama nito sa anak nila. Kung pinkasalan lang sana ito ni Lori noon, ay buhay reyna na sana ito ngayon, at pati sila ay matutustusan ang kanilang mga luho. Kung mamamatay itong si Mr. Lim, ay mapupunta sana sa kanilang anak ang lahat-lahat ng mga ari-arian nito. Ngunit hindi nito ginamit ang utak at naglayas. Sige po, Mr. Lim. Makakaasa kayo na gagawin namin ng mabuti ito. Ipinapangako namin na dadalhin namin ang anak namin sa iyo, ani Alan na puno ng determinasyon. Malakas na hamalakhak ang matanda, at tuluyan nang nawala ang galit para sa dalawa. Sinenyasan nito ang mga tauhan at inutusan. Handa kayo masasalap na pagkain. Kailangan sila busog palalakas gawin misyon nila, halakhak pa nito.
Bigla namang naglaway sina Brenda at Alan sa narinig. Bigla ring kumalam ang kanilang mga sikmura. Puro tira-tirang pagkain lang kasi ang kinakain nila, at malimit lang na makakain ng sapat at masarap na pagkain. Halata iyon sa manipis nilang katawan. Nang nasa hapag na ang dalawa, ay halos magagawa ng mga ito sa pagkain, na nasa kanilang harapan. Napapangiwi naman ang mga lalaking nagbabantay sa mga ito, at iniisip kung gaano kapatay gutom ang mga ito. Nakakadiri silang kumain. Wala ng manners at kinakamay na lang ang mga pagkain, kahit na hindi man lang naghugas ng mga kamay ang mga ito. Sigurado ka bang ibibigay natin si Lori sa matandang iyon? Mahinang bulong ni Brenda sa asawa. Kahit papaano naman ay anak pa rin niya ito. Oo, bakit? Huwag mong sabihin na umaatres ka. Hindi, iling ni Brenda at samubo ng malaking kanin. Dapat lang, buhay natin ang nakasalalay dito kung nakakalimutan mo. Tumango lang si Brenda, at hindi na nagsalita pa. Naubos ng dalawa ang lahat ng mga pagkain sa lamesa, na inihain para sa kanila. Kailan natin siya kikidnapin? Sa lalong madaling panahon daw. May ibinigay sa akin na lokasyon si Mr. Lim kanina. Lokasyon? Para saan? Hindi na muling umimik pa si Alan, at uminom ng tubig. Mommy, come and play with us. Hinhila ni Connor ang ina sa buhanginan, kung saan ito gumagawa ng sandcastle. Kasama nito sina Gail at Shannon na naglalaro. Gusto niya rin sanang mag-enjoy kasama ang anak, pero nahihiya siya na sumali sa mga ito. Kung titingnan kasi sa malayo, ay parang masayang pamilya ang mga ito. Ang dami ring ibang mga turista ang paminsan-minsan ay tumitigil, upang kausapin ang mga ito, o di kaya ay magpa-picture sa tatlo. Siya tuloy ang biglang na out of place. Pakiramdam ni Lori ay siya ang sampad, na kung titingnan ay totoo naman. Na kung hindi dahil sa anak niya ay wala siya dito. Mapilit din kasi si Ma'am Venus. Ang ginawa na lang niya ay tulungan ito na ayusin ang mesa kung saan sila magbo-boodle fight mamaya. Nasa isang sikat na beach resort sila. Madami ring mga turista, dahil ito ang unang buwan ng summer. Hindi na rin sumama pa si Lolo Fidel, at nanatili na lang sa bahay ng mga ito. At kay Shannon, well, inaasahan na niyang kasama nila ito. Mommy, look, ang ganda ng castle na ginawa namin ni Daddy. Proud nitong wika sabay lahad ng kamay sa buhanging kastilyo na ginawa nga ng mga ito. Oo nga, ang ganda, sagot na lang niya, dahil ramdam niya ang mga titig ni Shannon sa kanya. Si Gail naman ay busy sa paglalagay ng mga bintana sa castle. Let's go swimming. Hinhila siya ng anak palapit sa dagat, pero pinigilan niya ito. Hindi pwede Con. Wala akong dalang panligo. At saka tinutulungan ko ang mommy lola mo sa pag-aayos ng tanghalian natin. Sumimangot ang anak niya, at tumingin kay Shannon. Nakasuot ito ng bikini, at hindi niya mapigilan ang humanga sa ganda ng katawan nito, kahit na babae rin siya tulad nito. Tita Shannon, tawag ni Connor. Yes honey, matamis nitong sagot, at nagangat ng tingin mula sa hawak na cellphone. There you Gail, si Gail nang matapos ang ginagawa. Tumayo ito mula sa pagkakaupo sa buhanginan. Napalunok si Lori, nang sa unang pagkakataon ay makita niya ang binata na walang suot na damit. Tanging itim na short lang ang suot nito, at kitang-kita niya ang magandang halma ng katawan nito. His broad chest, strained biceps and his toned abs. Biglang nanuyo ang lalamunan ni Lori, sa nakikitang grasya, at bago may makahuli sa kanya at sa kanyang reaksyon, ay mabilis siyang nag-iwas ng tingin. Ngunit hindi iyon nakaligtas sa paningin ni Shannon. Sanay na siya sa mga babaeng nahahalina sa katawan, at taglay na kagwapuhan ng kanyang kasintahan, pero iba ang pakiramdam niya, nang makita niya iyon kay Lori. She felt threatened and worried at the same time. Kinuha niya ang towel na nasa bag niya, at inabot iyon kay Gail na nakangisi sa ginawa na castle. Love, you need to wear this. Hindi ka naglagay ng sunscreen kanina. Baka masunog iyang balat mo, aniya kahit hindi naman iyon ang totoong dahilan. Oh, it's fine babe. I really don't mind. Gusto ko ring umitim naman kahit ngayon lang. Remember Tyron when he went to Brazil? Bagay sa kanya ang tan na balat. I wonder if it suits me too. But, Tita Shannon, pwede po bang mag-ask ng favor? Ani Connor na yamakap, at humalik pa sa pisngi niya.
Ibinaba niya ang hawak na tuwalya, at pinanggigilan ito. Lori is a victim and she fully understand that. Kay Gale siya sobrang nagalit noon, dahil sa ginawa nito. She felt betrayed pero wala na siyang magagawa. Ang importante ay protektahan niya ang relasyon na meron sila ng kasintahan. Sobrang gandi ng loob niya sa anak ni Lori. Maybe because he's too cute and adorable. O baka dahil anak ito ni Gale. Ngunit kahit na anuman ang dahilan, ay sobra siyang naaliw dito. Gusto niyang ganito rin ka-cute ang magiging anak nila ni Gale. Napangiti siya. Yeah, sure. Ano? Iyon. Can you take a photo of us? Me, mommy and daddy. Naglalambing nitong wika. Umawang ang labi niya. Ha! Maganda ka po kasing kumuha ng picture, Tita Shannon. I will make a family tree. And this will be our first photo together as a family. Nagsimulang manginig ang mga kamay niya. Bakit kailangang siya pa ang gumawa nun?